Hinati sa 4 ang akusasyon ng plunder case ni Erap. 2 dito ang pagtanggap umano ng kickback mula sa tobacco excise tax at ang pagtanggap ng iba't ibang komisyon, regalo at kickback. Hindi raw ganap na napatunayan ang prosecution ayon sa korte. Pero sa bintang na pagtanggap ng pera mula sa weteng at pangungumisyon sa bentahan ng shares of stocks ng Bell Corporation, guilty raw si Erap. Paniwala ng korte, regular na tumatanggap si Estrada ng koleksyon mula sa weteng operation sa iba't ibang lugar sa bansa. Nakadetalye raw ito sa 2 ledger mula kina Chavit Singson at Yolanda Ricaforte. Sinuportahan din daw ito ng mga dokumento mula sa iba't ibang bangko. Pinaniwalaan ng korte ang ledger dahil ang kopya raw ni Singson ay galing din kay Ricaforte na malapit daw kay Erap. Ilan daw sa mga nakatanggap ng pera ay malapit kay Erap, gaya ni Loy Ejercito at Laarni Enriquez. Batay daw sa ledger, kumita si Erap ng mahigit 545 million pesos mula November 1998 hanggang August 2000. 200 million pesos dito ay napunta sa Erap Muslim Youth Foundation. Napatunayan din daw ng prosekusyon na inutusan ni Estrada ang SSS at GSIS na bumili ng shares of stocks ng Bell Corporation kapalit ng komisyong umaabot sa 189.7 million pesos. Dito raw ginamit ni Erap ang kanyang posisyon para magpayaman. Ang komisyon ay dideposito sa Jose Velarde account na sa tingin ng korte ay tunay na pag-aari ni Erap. Pinagbatayan ng korte ang testimonya ni Carissa Ocampo na nakita niyang pumirma si Erap bilang Jose Velarde. Tinukoy rin ng korte ang pag-amin ni Erap na pumirma nga siya bilang Jose Velarde. Sa Jose Velarde account raw kinuha ang perang pinampatayo sa Boracay Mansions na tinirhan ng karelasyon ni Erap na sila Arnie Enriquez. Nagdeposito rin daw sa naturang account ang anak ni Erap na si JV. Dahil sa mga krimeng ito, sinintensyahan si Erap ng reklusyon perpetua o pagkakabilanggo ng hanggang 40 taon. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.